Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Pasaring ito, wala siyang pinangalanan. But it appears to me, opinion ko lang ito, na si Senator Lacson ang pinapatamaan nito. Sabi niya, friendly reminder, hindi tayo basta-basta pwede mag-diagnose ng may mental illness ang isang tao unless psychiatrist. That's very basic. Di porket di mo gusto, sabihan mo ng may tama sa ulo, mas may balls pa nga sa iyo yan meme. May post si Senator Lacson. Sinasabi niya na halos lahat daw ng mga local officials sa Cavite na nakakausap niya nagsasabi na may diferensya sa pag-iisip si Congressman Kiko Barsaga. So, ang dami kong post na nabasa. Sina Pichu, sino pa? Sina Sas Rogando Sasot, umaalma. Isa na ito. Ngayon ko lang nabasa itong kay Attorney Rowena Guanzon na trabaho ng psychiatrist ang magbigay ng evaluation sa mental health ng isang tao. Kung hindi ka psychiatrist, wala kang credibility na magsabi niyan nang dahil lang sa sabi-sabi ng mga kapwa ninyo politiko. Diba? As simple as that. Bakit? Nang dahil sa hindi mo gusto yung tao, sinasabihan mo ng ganon. May diferensya sa pag-iisip. Nako, laking sampal. Sabi niya, mas may balls pa nga sa iyo. Yang meme, yung miyaw-miyaw. Mas matapang pa daw itong Congressman Barsaga kumpara kay Senator Lacson. Ano masasabi nyo? Ito, magbasa tayo sa people who reacted. Dito ko, my favorite part. Ako, sandali So ito, 17,000 people who reacted, 12,000 like, 4,200 love. Sabihin, pabor sila sa sinabi ni Attorney Guanzon, 521 tumatawa. Sinong tinatawanan nila? I guess, itong si Senator Lacson. Okay. Comments. Sandali comments. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. White Jewel, sabi, sinabihan niya si Marcolita din, epal bad, si Lacson. Nagnanakaw, pinagtatanggol mo. How much billions ba binigay sa iyo? GQTBS. Diyan magaling si Lacson ang magpasaring at manukso. Pang teenager yung banat niya, while si Congressman Kiko parang decades na yung experience sa politika sa lawak ng pag-iisip at tapang. Mas may alam kesa kay Pinky Lacson ng Pilipinas. Cargelita Bunutan, pag nagsasabi ng katotohanan, mental health. Pag nagnanakaw, maayos ang isip. Ito ngayon, kakaiba talaga ang galaw, isip, pananalita nitong Congressman Barsaga. Kasi, ang laki ng laban na sinimulan niya. Biruin mo, yung speech niya kahapon, nananawagan na siya ng people power para pababain sa pwestos ang Pangulong Marcos dahil daw, ang pinagsisilbihan ng Pangulo, hindi ng taong bayan, kundi ang kanyang pamilya at ang kanyang mga aliado. That's a very bold statement. Hindi, talagang crazy. May ano na talagang pag-iisip. Kakaibang takbo. But, maraming mga tao na naniniwala sa kanya.
Oh, sabi nga, may mas balls pa sa iyo. Sabi na Atty. Quanzon. Believe ako sa tapang ng batang kongresistang ito. Kahit sabihin pa ninyo na may sinto-sinto, no problem. Kaysa yung normal na politiko, tahimik naman sa korupsyon. Wala lang. Wala. Just go with the flow. And di ka napapansin. Itong si Barsaga, he is going against the flow. Pasalungat ang kanya. Kaya lumalabas na parang may sinto-sinto ang pag-uutak niya. But maraming tao na tingin nila dito kay Congressman Barsaga, he is the modern day Jose Rizal. Sabi nga niya, yung speech niya kahapon, if I die, so what? I die. If I go to prison, so what? I will just pass this fight to the next generation. Ganon ang kanyang, nakakatindig balahibo yung kanyang tapang. He's willing to sacrifice for this fight. And talagang lalabanan natin itong korupsyon na ito. Kasi ang nakataya, ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Katulad ni Mayor Magalong. Tinanong siya, why are you doing this? I'm doing this for my children, for the future generation. Kung hindi ako magsalita ngayon, who else? Kawawa ang next generation. So, may similarity itong ginagawa ni Mayor Magalong at ni Congressman Barsaga. Noong una, ulitin ko don't get me wrong, noong una okay pa sa paningin ko si Lacson. Kasi ang dami yung ma-expose niya. Ngayon, nakakapagtaka. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Lalo na noong isuspend nila ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon na natutumbok na si Romualdez, lumabas ng isang Orly Gutesa. Oh, stop muna. Suspend muna. Bakit? Talaga bang nilalabanan nila ang korupsyon? O may pinipili? Nagtatanong lang naman ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy, ug mo ni ang una niyang tanom nga lakatan, namunga na siya. So mo na ni ang saging ni Manoy Boy nga namunga na nga lakatan So namunga na gyud ang among mga lakatan. So kining saging ni Manoy nga ang putuson, walo ni siya ka sipi. Manoy ba? So dagang gyud og bunga og mga dagko pod So putuson para gyud nga sinaw ang iyang bunga. Adi ang melong noy, ito ibisan yan. Ano ko makahiwal da ambo? Ay nagutaw lang ko ada sa pati. So human na gyud sa pagputos. Pakyod kayo sa Ginoo nga nangunod ng akong saging. Sige. Ug karon mo na ni ang saging lakatan ni Manoy Iking nga namunga na. So sunod-sunod na gyud ni ang pagpamunga sa among lakatan. So siyam siya ka sipi. So daghang gyud ang bunga sa saging ni Manoy. Ang mga dagko pa gyud ang iya. So karon gisilupin. Yan ko mo ito, Brad. Mauna ay may sumat sa Ginoo sa pagsuporta sa among pagtanom. Ingon man sa nagatan sa YouTube, ang nangunod ang among saging. Salamat pod. Salamat kaayo. Karon maupod ni ang among saging lakatan nga una namong tanom. Nga kadtong wala gina abunuan apa namunga, mo na ni siya. So harbisonon na gyud ni siya. So mo na pod ni ang namunga nga among saging lakatan. So kining among saging lakatan, kuan na siya kasipi. Kana siya 7. Ning una na nga namunga nga among saging, kuan ni siya kasipi, 7 gyapon. Salamat kayo sa Ginoo og sa nagatan-aw sa YouTube.
sa pagsuporta sa among pagpananom.